Ay aawit, magandang umaga sa inyo lahat. Panginoong lumalapit, sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoong tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking pangahawakan, pangako niyo ang tangi kong sandigan, pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking pangahawakan. Panginoon lumalapit, sa'yo ang puso kong nag-iisa, kayo ang aking pag-asa. Panginoon tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako niyo'y aking pangahawakan, pangako niyo ang tangi kong sandigan, pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay iiwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking pangahawakan, pangako niyo'y aking pangahawakan. Pangako niyo'y tangi kong sandigan, pangako niyo'y tapat, magpakailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking pangahawakan, ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako niyo'y aking pangahawakan. Dadako po tayo sa panalangin. Medyo ang babasahin ko pong panalangin ay aking ini-research ang panalangin sa healing at ang biyaya. Lagyan po lang natin ng konting background. Maraming salamat sa konting panahon na binibigay ninyo para mapakinggan ninyo ang aking kapirasong devotion kay Lord. Lahat ng butinay naroon Prayer for healing and grace. buhay mo na Dear
God, we come before you today in need your healing and your grace. We need hope, restore. Forgive us for trying to fix our situation all on our own. Forgive us for running all different directions to find help. When true health and healing must be found first in you. Forgive us for forgetting how much we need you above everyone and everything else. We come to you and bring you the places we are hurting. You see where no one else is able to fully see or understand. You know the pain we carry, the burden, the curse. You know where we need to be set free. We ask for your healing and grace to cover every broken place, every wall, every heritage. Thank you that you are able to do far more that we could ever imagine. In Jesus' name, Amen. Ama, pagpalain mo po ang panalangin ito kung sino man ako nakapakinig ng aking panalangin. Ikaw po, Panginoon, na aming Diyos na sinasamba, kinikilala at pinaglilingkuran. Ay ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa mga taong nakakarinig nito. Ako isang hamak lang na nilalang na nagpapagabit sa iyo. Wala ako amang magagawa kung iwalay ka. Iwalay ako sa iyo. Ikaw lamang ang may karapatang tumugon ng kanilang mga kahilingan. Tulungan mo po sila, Ama. Inilalapit ko po sa kanila, sa inyo, ang kanilang mga puso. Maraming salamat, Ama, sa maiksing panalangin nito, sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo maghahayag na po ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ang babasahin ko po ito, tayo po ay nasa ikalabing isang series ng pagbabahagi ng morning devotion ang salita ng Diyos. Ang babasahin ko po ngayon sa aklat ng Lucas, talata 13, kabanata 10 hanggang 17. Pinamagatan po natin, pinagaling ni Jesus ang babaeng baluktot ang katawan. Si Jesus ay nagtuturo sa isa
Si Jesus ay nagtuturo isa sa mga sinagoga sa araw ng Sabat. At narito may isang babae roon na 18 taon nang mayroong espiritu ng karamdaman. Siya ay hugot na at hindi na niya maiunat ng gusto ang kanyang sarili. Pagkakita ni Jesus sa kanya, tinawag siya nito. Sinabi niya sa kanya, "Babae, pinalaya ka na sa iyong karamdaman." Pinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya at siya ay kaagad umunat. Niluwalhati niya ang Diyos. Verse 14. Ang pinuno sa sinagoga ay lubhang nagalit sapagkat si Jesus ay nagpagaling sa araw ng Sabat. Sinabi niya sa mga tao, may 6 na araw na ang mga tao ay dapat gumawa. Sa mga araw ngang ito ayo'y pumarito at magpagamot at hindi sa araw ng Sabat. Sumagot nga ang Panginoon sa kanya. Sinabi niya, mapag-imbabaw, hindi ba kinakalaga ng bawat isa sa inyo ang inyong toro at asno mula sa kulungan sa araw ng Sabat at pagkatapos nito ay pinapainom? Ang babaeng ito ay pinapos ni Satanas ng 18 taon. Narito bilang anak na babae na Abraham. Hindi ba dapat siyang palayain mula sa pagkakagapos na ito sa araw ng Sabat? Kauli-uli ang verse po. 17. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, ang lahat ng kumakalaban sa kanya ay napahiya. Nagalak ang lahat ng mga tao sa lahat ng mga maluwalhating bagay na ginawa ng Diyos. Napakaganda ng sinabi ng Diyos. Ang Diyos, hindi natin mahihigitan. Bago mo palang pinaplano, bago mo palang binabalak, alam na niya kung ano ang gagawin. Ako at tayong lahat, sino man kayo at naririnig ninyo, ang kailangan lang ng Diyos ay magtiwala, manalig, upang may karapatan tayong lumapit sa Kanya, tawagin siya bilang Ama. Meron po akong babasahin na isang verse dito sa Lucas 13. I love you, Lord. Verse 3 Oh, your mercy hanggang fails me. 5. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay From the ni moment Pilato ang ilang mga taga-Galilea, until I lay my head habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tori sa Siloe, sa akala ba ninyo higit silang makasalanan kaysa sa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila.
Maraming salamat po sa salita ng Diyos. Salamat po, Ama. Kahit pa paano ay nakapagbahagi ako. Naway, Lord, ilagay niyo po sa puso at isipan ng mga tao nakapakinig upang maunawaan nila ang aking binasa. Paano niyo, Lord, ibinibigay sa akin ang mga bagay na ito. Kayo ang nangungusap sa akin kung bakit ko nagagawa ang mga bagay nito. Kayo ang tumutulong sa akin at ang banal na Espiritu. Kaya, Lord, Jesus Christ, my Father God, tulungan mo po siya. Ano man ang kanilang kahilingan o panalangin, ay inyo pong pagkaloob. Maraming salamat sa iyong Ama, aking Jesus at banal na Espiritu, at sa lahat ng mga taong pinasahan ko ng video nito. God bless you all. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.